Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 886, pagkontrol sa masasamang espiritu. Nanatiling tahimik si Lin Fang. Kahit na totoo man ang sinasabi niya o hindi, hindi siya kayang patayin ni Lin Fang. Kung talagang umiiral ang Flame Emperor Yandy at maaaring sirain ang kamalayan ng mga tao, kailangang maging mapagbantay si Lin Fang. Ang pinakamagandang bagay na magagawa niya ay ang malaman kung anong uri ng nilalang ang Flame Emperor Yandy matapos na masira noon. Hindi mo ba sinabi na hindi mo kayang kontrolin ang mga tao? Malamig na tanong ni Lin Fang, mas hinigpitan ang pagpisil sa masamang espiritu at napasigaw siya sa sakit. Hindi ko makontrol ang mga cultivator ng Tianqi layer ngunit makokontrol ko ang mga taong mas mahina kaysa doon. Sabi ng masamang espiritu, mas mahihinang tao. Emph. Daing ni Lin Fang. Sige, kung magagawa nating sirain ang kaluluwa ng isang Tian level cultivator, makokontrol ko ang kanilang katawan. Ngunit sa ganang akin, ang isang katawan mismo ay walang silbi. Mas gusto kong kumilos bilang parasite sa kanilang katawan habang dahan-daang nilalamon ang kanilang sigla hanggang sa lumakas ang aking lakas kaysa sa kanila. Kung magagawa ko iyon, hindi na ako magiging masamang espiritu kundi isang tunay na tao. Sabi ng masamang espiritu. Masyadong matalino si Lin Fang, imposibleng lokohin siya. Nakita ko, isip ni Lin Fang. Ang masamang espiritu ay unti-unting nilalamon ang sigla at layunin ni Li Xiang na palakasin ang kanyang sariling sigla. Sabihin mo sa akin kung paano kita makokontrol. Tanong ni Lin Fang. Mahigpit pa rin niyang hawak ang masamang espiritu sa kanyang itim na apoy. Kung hindi niya makontrol ang masamang espiritu, wala siyang magagawa kundi patayin ito. Baka subukan niyang kontrolin si Lin Fang kapag kami ang pinaka-vulnerable. Kumikislap ang maliliit na mata ng masamang espiritu. Boom! Ang nakakatakot na itim na apoy ay lalong nag-alab. Ang masamang espiritu ay sumigaw mula sa sakit at naging ganap na itim. Ang masasamang espiritu ay ginawa mula sa isang nasirang kaluluwa na nagiging mas malaki. Pagkatapos sumipsip ng iba't ibang enerhiya, ito ay nagiging isang katawan at pagkatapos ay sa wakas ay nagiging isang masamang espiritu. Maaari mong kunin ang aking kaluluwa na orihinal na isang sirang kaluluwa at sakupin ito. Pagkatapos, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Sabi ng masamang espiritu na nagpangiti kay Lin Fang. Ilabas mo ang iyong kaluluwa. Sige, tigilan mo na ang pag-atake sa akin. Sabi ng masamang espiritu. Huminto si Lin Fang sa pagsunog ng kanyang katawan at ang maliit na nilalang ay naglabas ng kulay abong sinulid mula sa tiyan nito na lumipat patungo kay Lin Fang. Mahigpit na pinahirapan ni Lin Fang ang nilalang sa kanyang makajos na kamalayan at pinalakas ang kanyang apoy. Slash, slash. Ang maliit na kulay abo na sinulid ay agad na nawasak ng apoy ni Lin Fang, na nagpasindak sa maliit na gintong nilalang. Kaya gusto mong mamatay. Malamig na sabi ni Lin Fang. Muling nag-alab ang kanyang itim na apoy nang maglabas siya ng nakakatakot na lakas. Tila ang maliit na itim na nilalang ay maaaring mamatay anumang oras. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagmali ako. Pagmamakaawa ng munting gintong nilalang habang nanginginig sa takot. Gayunpaman, hindi tumigil si Lin Fang at unti-unting sinisira siya. Nakabalik na ang maliit na nilalang. Parang mamamatay na talaga siya. Nakikiusap ako sa iyo, pakiusap, isang huling pagkakataon. Nagmamakaawa sa masamang espiritu. Gayunpaman, ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang ay tila malamig at hindi siya tumigil sa pag-atake. Pagkatapos lamang na hamina ang masamang espiritu, tumigil siya. Pagkatapos ay sinabi niya, subukan natin itong muli. Kung walang silbi ang masamang espiritong iyon, nawasak na sana ito ni Lin Fang. Sige. Sabi ng maliit at mahinang nilalang. Lumitaw ang isang gintong liwanag pati na rin ang isang maliit na gintong kaluluwa. Pagkalabas nito, tila mamamatay ang maliit na nilalang. Buzz. Agad na binalot ng apoy ang gintong kaluluwa. Hindi na kinaya ng maliit na nilalang ang sakit. Halos patay na ito habang nakatitig sa malamig na ngiti ni Lin Fang. Nagawa nitong maging masamang espiritu, sayang ang pagkamatay. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang mga nasirang kaluluwa at binalot ang masamang espiritu at hinigop ito. Mahigpit na hinawakan ni Lin Fang ang masamang espiritu at sinabing may pananakot. Sa hinaharap, kung susubukan mo akong lokohin muli, tiyak na papatayin kita. Pagkatapos ay hinalis ni Lin Fang ang masamang espiritu. Rock. Sigaw ni Lin Fang. Lumipad ang rock sa tabi ni Lin Fang at umalis sila. Makalipas ang kalahating araw, sa Luoyu City, lumitaw ang isang cultivator ng layer ng Tianqi. Siya ay napakalakas at mas malakas kaysa sa lahat ng naroon. Gayunpaman, wala siyang panahon para kumilos ng walang ingat. Hinahabol siya ng isang binatang lumilipad sa isang bato. Sinabi na ang binata ay ang hari ng Zuyu. Kasabay nito, 7 Snow Eagles ang lumitaw at nagpapatrolya kay Zuyu. Sa bawat oras na lumitaw ang mga lobo ng apoy, ang mga agila ng nyebe ay agad na lumitaw at pinapatay sila. Bukod sa mga Snow Eagles, naroon din ang rock ni Lin Fang na napakalakas. Natagpuan ni Lin Fang na maaari niyang gamitin ang mga kaluluwa ng mga apoy na lobo upang pagalingin ang kaluluwa ng masamang espiritu. Kahit na ang masamang espiritu ay hindi mapagkakatiwalaan, kung kinokontrol siya ni Lin Fang, wala itong problema. Bukod dito, sinasamantala rin ng masamang espiritu ang bilis ni Lin Fang. Ang mga lobo ng apoy ay unti-unting kumulo. Maraming tao ang namatay sa panahon ng digmaan laban sa mga lobo.
Siyempre, marami pang iba ang nagsamantala sa digmaan at naging mas malakas. Sa Divine Waters, isang napakalaking TN-level rock ang lumilipad sa kalangitan. Minsan nang nagpatrolya si Linfang sa bansa kasama ang mga Snow Eagles. Ang mga apoy na lobo ay ganap na nawala ngunit ang ilang mga tao ay nagsabing nakita nila ang hari ng mga apoy na lobo, ngunit si Linfang ay hindi pa siya natagpuan. Hindi lang si Linfang. Napaligiran din ng mga Snow Eagles ang sinaunang lungsod ng Divine Waters. Sina Linhai at Kyongkyu ay nagpapatrol din sa sinaunang lungsod. Narinig nila na ang hari ng mga apoy na lobo ay nakita sa sinaunang lungsod, kaya lahat sila ay sumugod. Kailangan nila siyang patayin para makapagpahinga ang mga tao ni Zuyu. Tungkol sa mga taong pumunta kay Zuyu, hindi sila nagdulot ng gulo. Inutusan ng hari ng Zuyu ang kanyang mga tao na iulat ang sinumang antas ng Tian na cultivator na nagdulot din ng kaguluhan. Kahit na may mga Tian level cultivator, hindi sila masyadong natakot dahil narinig nila na maaaring patayin sila ni Linfang. Sa sandaling iyon, sa labas ng Divine Waters, si Linhai ay nakasakay sa Kyongchi. Biglang huminto si Kyongchi at nanatiling hindi gumagalaw. Grr! Ungol ni Kyongchi na parang may kinakatakutan. Medyo nagulat si Linhai, nakaramdam ng kakaibang chi sa paligid niya. Si Kyongchi ay isang sinaunang hayop, hindi lamang ito malakas ngunit ang mga pandaman nito ay napakatalino. Bagamat hindi naiintindihan ni Linhai kung ano ang ikinababahala nito, hindi ito maganda. Sa sandaling iyon, sa kabilang panig ng Divine Waters, naramdaman ni Linfang ang mga enerhiyang iyon at lumipad patungo sa Linhai. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 887, muling pagtatayo. Terena, itinulak ni Linhai si Kyongchi na magpatuloy sa paggalaw, ngunit hindi ito sumunod. Nanatili ito sa hangin, hindi gumagalaw. Umuungol ito at parang may kinakatakutan. Naisip ni Linhai kung paanong ang Firewolf King ay isang Tian-level beast, makatuwiran na matatakot si Kyongchi kung naroon ang halimaw. Tumalon siya sa hangin at inilabas ang kanyang kamalayan. Kahit na si Linhai ay nakalusot sa layer ng Tian-chi sa loob ng ilang panahon ngayon, hindi siya masyadong nakapagsanay ng cultivation. Taglay pa rin niya ang lakas ng unang layer ng Tian-chi. Isinasaalang-alang na hindi niya alam kung gaano kalakas ang hari ng apoy na lobo, hindi niya kayang kumilos ng walang ingat. Ruar. Muling umungol si Kyongchi at umatras. Nakita ni Linhai ang isang liwanag na nagtataglay ng bestial chi. Napakalakas noon. Sumimangot si Linhai, tila, ito talaga ang hari ng apoy na lobo. Nagpakawala si Linhai ng suntok na tumama sa langit. Umaasa siyang hudyat sa sinumang malakas sa malapit. Hindi tanga si Linhai, agad siyang tumakbo palayo. Kinailangan niyang hintayin ang pagdating ng mga Snow Eagles. Ayaw ni Linhai na mag-alala muli ang kanyang anak, lalo na kung brutal ang haring iyon ng apoy na lobo. Ruar. Napaungol si Kyongchi at natakot ng may liwanag na nakapalibot dito. Pero sa sobrang bilis, naging kalmado ulit. Ngunit ngayon ang mga mata nito ay kumikinang na may masamang ilaw at mukhang napakalupit. At pagkatapos ay muli silang naging normal. Pagkatapos ay itinapon ni Kyongchi ang sarili sa isang apoy na lobo sa di kalayuan at agad itong sinira. Ruar. Isang apoy na pulang ilaw ang bumungad sa kalangitan. Nakita ni Linhai ang ilang mga hayop na tumakas sa kanyang harapan at sa likod niya ay isang dambuhalang apoy na lobo na humahabol sa kanya. Ang hayop na iyon ay napakalaki at ang chi nito ay nakakatakot. Terena, sabi ni Linhai kay Kyongchi. Wala silang panahon para mag-alinlangan. Mabilis na tumalikod si Kyongchi at sinundan si Linhai. Sa di kalayuan, ang earth at langit ay nagbubuga ng mga sipol habang ang rock ay lumilikha ng mga ipoypo sa bawat flap ng kanyang mga pakpak. Agad na naramdaman ni Linfang na kailangan ni Kyongchi ng tulong kaya nagmamadali na siya roon. Rock. Tumalon si Linfang mula sa likod ng rock at ang Tian-level rock ay naghagis ng mga bagyo sa apoy na hari ng lobo. Nagsalpukan ng hangin at apoy habang ang earth at langit ay tila galit na galit. Ang rock at ang hari ng apoy na lobo ay may magkatulad na lakas. Bagamat malapit ang pagkakatali, naramdaman ng haring apoy na hindi ito mananalo kaya gusto nitong umalis. Gayunpaman, hindi ito makatakas dahil dumating na ang mga Snow Eagles. Ruar. Umungal ang haring apoy na lobo. Dumating ito sa mundong iyon ngunit hindi ito sa kanya. Sinundan nito si Li Xiang dito at ngayon lang niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Mamatay. Malamig na sabi ni Linfang. Ang mga agila ng nyebe ay nagsimulang magpakpak ng kanilang mga pakpak na may hindi kapani-pani walang lakas, na lumikha ng mga bagyo na may yelo na kasing talis ng mga taler. Lahat sila ay itinuro sa apoy na lobo na hari. Boom! Ang apoy na hari ng lobo ay naglabas ng hindi kapani-paniwalang dami ng apoy na nagpasindi sa lahat ng bagay sa paligid niya. Nakapagtataka, ang mga ice hurricane ay nawasak ng apoy. Buzz! Nakakakilabot na mga tunog ang maririnig. Ang 7 Snow Eagles ay napakabilis at mabilis na nakarating sa harap ng apoy na hari ng lobo. Ang kanilang mga pakpak ay naging matalas na talam habang sila ay inihagis ang kanilang mga sarili sa hari. Ang kanilang mga pakpak ay nakasisilaw habang ang apoy ay sumasalamin sa kanila. Slash! Ang mga pakpak ng 7 Snow Eagles ay sabay na sumalakay sa haring apoy na lobo. Nagpaputok ito ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na napigilan ang pag-atake.
Blaze rate ang katawan nito at nagliliwanag ang apoy sa kapaligiran. Ang hari ng apoy ay naging bola ng apoy habang nagtangka itong tumakas, ngunit ang mga pakpak ng Tian level rock ay naging mga gintong espada at isang pagsabog ang tumunog. Ginamit ni Linfang ang kanyang Xiaoyao agility technique at bumunot ng demonyong seal na bato. Nang kumalat ang apoy, lumitaw ang mga kristal ng apoy. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at lumitaw ang isang itim na apoy. Pagkatapos ay sinira niya ang kamalayan na nakapaloob sa mga kristal ng apoy na iyon. Isang napakalaking kristal na apoy ang lumitaw, ito ay nakasisilaw at tila nagtataglay ng isang apoy na hayop sa loob. Ito ang puso ng haring apoy na lobo. Sa wakas, namatay din. Isip ni Linfang habang dahan-daang huminga. Kinuha niya ang puso at itinago. Dumating si Linfang sa harap ni Qiyongqi at sumulyap sa kanya. Ibinaba ni Qiyongqi ang ulo nito at ngumyaw. Tumingin sa kanya si Linfang saglit at pagkatapos ay tumingin sa kanyang ama. Tatay, bumalik na tayo. Sige. Tumanggo si Linhai at tumalon sa Qiyongqi. Bumalik silang lahat sa Yangzhou City. Ang sitwasyon ay huminahon ngunit ang mga tao sa Zuyu ay malinaw na naunawaan kung gaano kahalaga ang lakas. Lahat sila ay naudyukan na magsanay ng paglilinang ngayon. Nais nilang ipagmalaki ang kanilang hari at maging kasing lakas niya. Kasabay nito, inutusan ni Linfang ang Yunhai sect na bumalik sa dati nilang lokasyon sa bulubundukin ng Yunhai. Nagtalaga pa siya ng bagong patriarka. Nabalitaan na si Linfang ay nagbigay sa Yunhai sect ng maraming napakalakas na kasanayan at diskarte, kabilang ang mga antas ng Tian. Maraming kabataan ang naglakbay sa Zuyu patungo sa bulubundukin ng Yunhai. Gusto nilang sumali sa Yunhai sect. Naunawaan ng lahat na si Linfang ay nakatayo sa likod nito, kahit na hindi na siya ang patriarch. Ang bawat Linfang ay bumisita sa Yunhai sect, ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa sekta at sa mga disipulo nito. Kasama ni Linfang, ang Yunhai sect ay maaaring maging pinakamalakas na sekta sa Zuyu. Gayunpaman, ang Yunhai sect ay hindi maaaring tahanan ng lahat. Sa pag-iisip na iyon, lumikha din si Haring Linfang ng ilang bagong sekta at binigyan sila ng mga diskarte at kasanayan. Hinangaan siya ng mga tao. Noong nakaraan, gustong kontrolin ng imperial na pamilya ni Zuyu ang buong bansa at hawak ang lahat ng kapangyarihan. Gayunpaman, iba si Linfang, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. Ngunit hindi alam ng mga tao mula sa Zuyu na sa labas ng bansa, may malaking panganib na naghihintay sa kanilang hari. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 888, Shengang. Sa Yangzhou City, Zuyu, sa isang lihim na silid sa palasyo. Naka-cross-leg si Linfang sa isang lihim na silid sa Yangzhou City. Nakapikit ang kanyang mga mata at nagsasanay siya ng cultivation. May maliit na ilaw sa isang pahina ng kanyang book spirit. Nagkaroon din ng napakalaking salitang seal. Ang napakalaking salitang iyon ay lubhang kakaiba, nararamdaman ni Linfang ang lakas na nilalaman ng bawat titik. Maaaring makuha ng page na iyon ang buong lakas ng isang item sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga partikular na kapangyarihan nito. Sa ganitong paraan, mas madaling mauunawaan ni Linfang ang kapangyarihan ng mga bato ng Demon Seal. Gayunpaman, hindi pa rin niya maintindihan kung saan nanggaling ang lakas nito. Matapos lumitaw ang pahinang iyon, ang bato ng demonyong selyo ay naging katulad ng isang kasanayan para kay Linfang. Sa hangin ay may maliit na nilalang na nakatitig sa hindi kapani-paniwalang salitang seal. Nararamdaman niya ang lakas ng Demon Seal na nilalaman nito. Ginamit ni Linfang ang kanyang kamalayan upang likhain ang maliit na tao. Matapos masira ang layer ng Tianqi, nagamit ni Linfang ang lakas ng kanyang kaluluwa ng mas mahusay. Ang kanyang kaluluwa ay napakalakas, kasama ng 3 buhay na demonyong emperador ng makajos na kasanayan sa kamalayan, maaaring gamitin ni Linfang ang kanyang kaluluwa upang madaling likhain ang maliit na tao. Mas malinaw na nararamdaman ni Linfang ang kapangyarihan sa maliit na lalaki. Maaari niya itong paligan at hawakan pa. Sa kamay ng maliit na lalaki, mayroon pang ang lakas ng Demon Seal. Lumipas ang 3 araw at walang nang-abala kay Linfang maliban sa magandang maliit na hayop na mahinahong nakaupo sa tabi niya. Si Linglong. Nakapikit siyang nakatitig sa binata. Nakadama siya ng ligtas at nakaka-relax. Pakiramdam niya ay mapapatingin siya sa kanya ng tuluyan. Nagkaroon ng malakas na hangin sa labas ng Yangzhou City. Nagtaas ng ulo ang mga tao at nakakita ng puting silhouette. Isa itong Snow Eagle. Sa bawat oras na lumitaw ang mga Snow Eagles, nararamdaman ng mga tao ang kanilang mapang-apang mga enerhiya. Mabilis na dumating ang Snow Eagle sa palasyo kung saan nakatayo ang 6 na iba pa. Ang Snow Eagle ay naging tao at tumanggo sa iba. Sa isang iglap, pumunta silang lahat sa courtyard kung saan matatagpuan ang lihim na silid ni Linfang. Alam ni Linfang na maaaring dumating si Shengang kaya hindi niya iniwan si Zuyu. Sa halip, nagpasya siyang magsanay ng paglilinang. Nagulat ang mga Snow Eagles sa kanyang pagpayag na harapin ang paparating na bagyo. Ngunit, si Linfang ang kanilang young master at hindi nila maaaring hamanin ang kanyang mga desisyon, kahit na nag-aalala sila para sa kanyang kaligtasan. Lumabas si Linfang sa silid na mukhang kalmado at walang pidyon na parabang ang banta ng Shengang ay wala talaga. Mga kapatid, dumating ka, sabi ni Linfang habang nakikita niya ang lahat ng Snow Eagles na nakatayo doon. Malapit na silang makarating sa Yangzhou City, sabi ng isa sa mga Snow Eagles. Tumanggo si Linfang ngunit hindi kaagad nagsalita.
Maghanda na tayo para salubungin ang ating mga bisita. Sabi ni Linfang. Ang kanyang silhouette ay kumikislap at siya ay nawala. Nagtinginan ng mga Snow Eagles at agad na sumunod kay Linfang. Sa sandaling iyon, 12-12 kilometro ang layo mula sa Yangzhou City, mayroong isang grupo ng mga tao na nakasakay sa mga hayop. Maraming malalakas na cultivator ngunit tila lahat sila ay sinusubukang itago ang kanilang tunay na antas ng paglilinang. Hindi talaga nila alam na bumalik na si Linfang. Si Zuyu ay nasa Zuyu, at napakalayo mula sa Shengang. Hindi ganoon kabilis kumalat ang balita sa rehiyon. Tanging ang mga nakakakilala kay Linfang lamang ang makakaalam kung naroon siya o wala. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, pupunta sila sa Zuyu na wala masyadong tao. Dumating lang sila para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa mga taong iyon, naroon ang pinuno ng Shengang West, si Zhu Tian. Madali niyang sirain ang isang maliit na bansa tulad ng Zuyu at madaling makuha rin si Linfang. Ang mga pinuno ng 4 na palasyo ng Shengang ay ang pinakamalakas na cultivator pagkatapos mismo ng mga cultivator ng Zun. Ang pinuno ng Shengang North, si Beiming, at ang pinuno ng Shengang East ay nawawala pagkatapos ng misteryosong mundo. Sa pagkakataong ito, siya ay personal na darating upang ayusin ang mga account. Gusto niyang hulihin si Linfang at ibalik siya kay Shengang. Bukod sa Zhu Tian, mayroon ding 12 antas na mga cultivator ng Tian. Walang mga Zuan level cultivator na sumali sa kanila. Walang dahilan para maniwala na mahirap hulihin si Linfang. 12 kilometro ang layo, sa Yangzhou City, napansin ng mga tao ang isang hayop na Chirol sa mga alon sa main gate. Maraming tao ang nagtaas ng ulo sa pagtataka. Ano ang nangyayari? Kakabalik lang ng mga Snow Eagles ni Linfang. Paano na naman ang mga bagong hayop sa antas ng Tian na may malalakas na cultivator? Ano ang nangyari? Mukhang hindi naligtas ang bagong imperial na lungsod ng Zuyu. Sa nakaraan, ang makakita ng mga cultivator sa antas ng Tian ay bihira. Dati si Duan Renwang ang nag-iisang Tian-level cultivator at hindi siya nagpakita ng mukha. Gayunpaman, noong mga araw na iyon, ang mga cultivator sa antas ng Tian ay naging mga normal na panauhin sa Zuyu. Ang mga puwersa ng CXC ay umatras pabalik sa palasyo, nais nilang ipaalam sa gobyerno ang tungkol sa mga bagong dating. Hindi nila alam kung magkaibigan ba sila o magkaaway. Sa kabuuan, ang pinakalohikal na bagay na dapat gawin ay magtanong sa mas malalakas na cultivator. Gayunpaman, hindi sila naging mabilis. Ang mga hayop sa antas ng Tian ay napakabilis at ang mga taong iyon ay dumating na. Maraming mga tao ang hindi nagawang manatiling kalmado. Pareho silang natakot at nag-aalala. Si Linfang, ang pinuno ng Shengang West ay personal na dumating. Bakit hindi ka lumalabas para batiin siya? Sabi ng isang napakalakas na boses. Narinig ng lahat ng tao sa palasyo ng imperial ang boses na iyon. Gusto ng taong iyon na batiin sila ng may paggalang at tila kilala rin nila si Linfang. Ang isang hamak na cultivator tulad ni Linfang ay umaakit ng malalakas na cultivator tulad ng pinuno ng Shengang West. Nakakatuwa. May nagsabi sa sandaling iyon. Pagkatapos, tumaas ang ilang silhouette sa kalangitan. Si Linfang at ang kanyang mga Snow Eagles. Ang mga tao ni Shengang ay personal na dumating upang makita si Linfang. Kung may sasabihin sa akin si Shengang, pwede mo sana akong padalhan ng mensahe. Hindi na kailangan ng pagdating ng personal. Sabi ni Linfang habang tumataas sa langit. Nakapagtataka, umangat siya sa parehong antas ng mga ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 889, hinamak si Shengang. Itinaas ng mga tao ni Shengang ang kanilang mga ulo habang si Linfang ay tumaas ng mas mataas sa hangin kaysa sa kanila. Nais bang mamatay ang lalaking iyon? Siya ay labis na mapagmataas at halatang hinahamak sila. Pinaliit ni Linfang ang kanyang sarili ngunit sa totoo lang, sarcasm iyon, pinagtatawanan niya sila. Ang yabang na bata. Baka iniisip niya na sapat na ang mga Snow Eagles na iyon para protektahan siya. Ang mga tao mula sa Shengang ay nagalit ngayon. Pinaikit ni Zhu Tian ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang ulo. Noon, sa Great Competition ng Zuyu, ang personalidad ni Linfang ay pareho. Gayunpaman, noon, may karapatan si Linfang na gawin iyon dahil nanalo siya. Ngunit ngayon, ano ang nagparamdam sa kanya ng labis na kumpiyansa na kumilos ng mayabang? Reader, aayusin ko na ito. Sabi ng isang binata. Nakapasok na siya sa pangalawang layer ng Tianqi ilang araw bago at gusto niyang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng paghuli kay Linfang. Sige. Sabi ni Zhu Tian habang tumatango. Gusto lang niyang makita kung gaano kalakas si Linfang. Tumalon pasulong ang binata at bumangon sa hangin gamit ang wind agility technique. Mabilis siyang nakarating sa harap ni Linfang. Bumaba ka dito. Galit na sigaw ng binata. Sa kamay ng binatang iyon, may lumabas na golden print. Tila naglalaman ito ng mga kulog at kakaibang marka. Pagkatapos ay sinalakay nito si Linfang, pinalibutan siya ng mga gintong ilaw. Hangin. Isip ni Linfang. Ginamit niya ang parehong agility technique ng kanyang kalaban at mukhang mas naiintindihan niya ang teknik kaysa sa kanyang kalaban. Mukha siyang mas maganda at mas mabilis. Slash, slash. Ang ginto ay kumikinang sa katawan ni Linfang at tila ito ay tatama sa kanya sa bawat pagkakataon. Gusto talaga ng binatang iyon na pilayin si Linfang.
Bilisan mo at umatras. Sigaw ng isang tao sa likod ni Zhu Tian. Gayunpaman, huli na ang lahat. Masyadong mabilis si Lin Feng. Level 5 na ang kanyang wind intent. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng binata. Siya ay patuloy na sumisigaw ng galit na galit habang naglalabas ng mga gintong ilaw sa katawan ni Lin Feng. Gayunpaman, si Lin Feng ay hindi naaapektuhan na naliligo sa mga ilaw na iyon at mukhang isang Diyos ng digmaan. Boom! Kahit gaano karaming gintong ilaw ang pinakawalan ng binata. Ang katawan ni Lin Feng ay parang bakal. Isang malakas na tunog habang ang mga laman loob ng binata ay dinurog ni Lin Feng. Sinuntok siya ni Lin Feng at nasira ang kanyang sigla. Mawala. Sabi ni Lin Feng habang sinisipa pabalik ang katawan ng binata sa mga tao ni Shen Gang. Sinalo ng kakasabi lang ng binata ang katawan ng kaibigan. Ngunit nang mahuli niya ito, nalaman niyang patay na ang binata. Itinaas niya ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Lin Feng. Sinulyapan lang siya ni Lin Feng nang walang pakialam. Pagkatapos ay sinabi niya, noong nakaraan, noong sumali ako sa Great Competition ng Zuyu, iniisip ko noon na napakalakas ng mga tao mula sa Shen Gang. Muntik na akong sumama kay Shen Gang, buti na lang hindi. Ang isang cultivator sa pangalawang layer ng Tianqi mula sa Shen Gang ay isang piraso lamang ng basura. Ni isang atake ay hindi niya nakayanan. Si Shen Gang ay may hindi nararapat na reputasyon. Makakahanap ka ba ng kaparehong level na makakalaban ko please? Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Ang mga tao ni Shen Gang ay humahatak ng mahabang mukha, lalo na ang ilan sa mga nakababatang tao na gustong labanan si Lin Feng. Nagsimula na rin silang maglakad papunta sa kanya. Gayunpaman, itinaas ni Zhu Tian ang kanyang kamay at pinigilan silang pumunta. Noon sa Great Competition ng Zuyu, isang hindi kapanipaniwalang henyo ang bumangon at ngayon ay mas malakas pa siya. Ang kanyang mga kalamnan at buto ay napakalakas. Maaari niyang suntukin ang isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi at madali siyang patayin. Nakakalungkot talaga na walang ganoong cultivator sa Shen Gang. Sa sandaling iyon, nagalit si Zhu Tian kay Beiming. Noon, si Beiming ay hindi nagbigay ng sapat na kahalagahan kay Lin Feng. Kung alam sana nila ang kanyang potensyal, naprotektahan nila ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Marahil ay sumama sa kanila si Lin Feng noon. Lin Feng, personal akong pumunta dito. Dapat mong maunawaan ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, gusto kong tandaan mo na ang Shen Gang ay isang magandang lugar at bigyan ka ng isa pang pagkakataon na sumali sa Shen Gang. Let bygones be bygones. Hindi kita tatretuhan ng hindi patas. Sabi ni Zhu Tian. Talagang umaasa siya na makakasama ni Lin Feng si Shen Gang. Maaga o huli, magiging personal assistant niya si Lin Feng kung sasali siya kay Shen Gang. Kung gusto mong sumama ako kay Shen Gang, hindi ba dapat kunin mo muna ang mga kayamanang nahanap ko sa misteryosong mundo? Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Siyempre, may ilang makapangyarihang bagay na hindi mo magagamit at mas mabuti kung gagamitin ni Shen Gang, ngunit maaari mong panatilihin ang ilan. Walang laban sa'yo. Subukan mong huwag magdala ng sarili mong kapahamakan. Walang pakialam na sabi ni Zhu Tian. Ano ang ibig mong sabihin, dalhin ang aking sariling pagkasira? Sa tingin mo ba napahamak ako? Okay, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Dalhin ang mga piraso ng basura mula kay Shen Gang, ang mga nakalusot sa ika-4 na layer ng Tianqi o sa ilalim. Kung matatalo ako ng isa sa kanila, sasama ako kay Shen Gang. Pangako ko sa'yo. Sabi ni Lin Feng habang nakaturo sa mga binata mula sa Shen Gang. Galit na galit ang lahat. Anong yabang na lalaki? Nakapagtataka, tinawag niya mga piraso ng basura ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi. Ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi ay nasa gitna na ng layer ng Tianqi. Sila ay 3 layer na mas malakas kaysa sa unang layer ng Tianqi. Halos lahat sa kanila ay maaari nang paikliin ang kanilang kamalayan at gamitin ito sa pag-atake sa mga tao. Kung gagamitin nila ang kanilang kamalayan, mamamatay si Lin Feng. Hindi ba naiintindihan iyon ni Lin Feng? Bukod sa cultivator na kakapatay lang ni Lin Feng, may 5 pang cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi at sa ibaba. Mayroong 2 cultivator ng ika-4 na layer ng Tianqi at 3 sa ika-3 layer ng Tianqi. Ang iba ay mga cultivator ng ika-5 layer ng Tianqi. Upang mahuli si Lin Feng, dinala nila ang ilan sa pinakamalakas nilang cultivator. Maraming tao mula sa Zuyu ang nasa lupa at nakatitig sa mga taong iyon sa langit. Wala sa kanila ang nangangailangan ng purong chi para lumipad sa kalangitan kaya lahat sila ay mga cultivator ng Tianqi layer. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Mas mataas pa nga ang kanilang hari kaysa sa mga taong iyon at walang takot na humaharap sa kanila. Para siyang bayani. Ang mga tao ay nakaramdam ng pagmamalaki at ang kanilang mga puso ay napuno ng sigasig at ambisyon ngunit naramdaman din nila ang presyon. Nag-aalala sila para kay Lin Feng, sila ay mga matatapang na cultivator mula kay Shen Gang. Personal pang ang dumating ang pinuno ng isang palasyo. Nagsalita lang ng malaki. Sabi ng lalaking karga-karga ang bangkay ng binata na kamamatay lang. Tumingin siya kay Zhu Tian at sinabi, Leader, lalaban ako. Ang taong iyon ay nakalusot sa ika-3 layer ng Tianqi. Sige. Sabi ni Zhu Tian habang tumatango. Gaano ba talaga kalakas ang katawan ni Lin Feng? Ibinaba ng taong iyon ang binata at agresibong itinapon ang sarili kay Lin Feng.
Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka kamangmang, tila hindi mo naiintindihan ang mga antas ng paglilinang. Sabi ng medyo may edad na habang nagsusurf sa mala razor blade na hangin. Sa isang iglap, maraming siluwet ang lumitaw, lahat sila ay mga clone. Kung mas mataas ang cultivation level ng isang Tian level cultivator, mas malalim ang kanilang pag-unawa sa earth at langit. Karaniwang mas mataas ang kanilang layunin at magagamit nila ang lakas at puwersa ng earth at langit sa mas mahusay na paraan. Sa sandaling iyon, ang hangin ay sumisipol ng marahas at naging puyo ng tubig. Ang lahat ng mga clone ay naging malabo. Nagsimulang manginig ang mga tao sa lupa habang nanonood sila. Gaano nakakatakot. Hindi nila malinaw na makita kung ano ang nangyayari, ngunit ang mga clone na iyon ay mukhang totoong tao. Paano mo lalabanan ang gayong kasanayan? Gayunpaman, si Lin Fang ay nanatiling nakatayo doon at hindi mukhang natakot kahit kaunti. Hindi niya naiintindihan ang mga antas ng paglilinang. Dahan-daang ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang eksena gamit ang kanyang kamalayan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 870, mas naiintindihan ko ang mga antas ng paglilinang kaysa sa iyo. Pinagmamasdan ni Lin Fang ang paligid sa kanyang mundo ng kadiliman. Walang tigil na umiihip ang kulay abong hangin at nakikita niya ang bawat galaw ng hangin. Nakikita rin niya ang ilang madilim na siluwet na kumikislap. Gayunpaman, mayroong isang silweta na mukhang mas maliwanag kaysa sa iba. Ang silweta na iyon ay patuloy na kumikislap din, ngunit sa bawat oras na ito ay kumukutitap, maraming iba pang mga anino ang lumilitaw sa paligid nito. Sa ulo ni Lin Fang, ito ay tila isang dancing buffon. Malamig na ngumiti si Lin Fang habang agresibong umiihip ang hangin sa kanyang katawan. Gayunpaman, si Lin Fang ay kalmadong nakatayo doon sa gitna ng nakamamatay na bagyong iyon. Ang kanyang katawan ay parang bato, hindi gumagalaw, at hindi naapektuhan ng mundo. Bumalik sa kanyang madilim na mundo, gumalaw ng kaunti ang liwanag. Ang silweta ay tumalon sa kulay abong hangin at humiram ng ilang puwersa mula rito. Kasabay nito, isang bagyo ang lumitaw sa kanyang kamay. Naiintindihan ng taong iyon ang layunin ng hangin. Ang kanyang hangin ay halos hindi nakikita, at gayunpaman, napakalakas. Malakas ang hangin na iyon para durugan ang mga puno. Nakita ng cultivator na iyon kung gaano kadali para kay Lin Fang napatayin ng isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi at nagpas siyang kumilos ng maingat. Ayaw niyang maliitin si Lin Fang at magpakatatag tulad ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, ang mga mata ni Lin Fang ay, tulad ng dati, ay nakapikit at ang cultivator na iyon ay hindi naunawaan ito dahil sa sobrang kumpiyansa. Dahil sa bagyong ito, hindi malalaman ni Lin Fang kung kailan umatake ang kanyang kalaban. Ang hangin ay isang magaan at hindi nakikitang uri ng lakas. Ang kalaban ni Lin Fang ay gumagalaw at nag-iisip na parang hangin. Kasabay nito, pinakawalan niya ang bagyo sa kanyang kamay upang pilayin ang cultivation ni Lin Fang. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang bagyo sa kanyang kamay, si Lin Fang ay gumalaw din at gumalaw na may katulad na biyaya. Para siyang may hollow bones, tulad ng mga ibon. Nag-iwan ng anino si Lin Fang sa likod niya habang bumagsak ang hangin sa anino na iyon. Kasabay nito, ang dalawang kamay na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang dami ng enerhiya ng hangin ay tila humahawak sa kanyang lalamunan. Paano ito posible? Naisip ng cultivator na ang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Ngayon, sa wakas ay binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata. Mukha siyang walang ekspresyon ngunit nakikita niya na nakakatuwa ang sitwasyon. Mas naiintindihan ko ang mga antas ng paglilinang kaysa sa iyo. Sabi ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang apoy sa kanyang kamay at nagsimulang magluto ng cultivator. Boom! Pagkatapos ay sinuntok siya ni Lin Fang at winasak ang kanyang nasunog na katawan na lumipad patungo sa mga tao ni Shengang. Sagipin mo ako, galit na sigaw ng cultivator na iyon. Kasabay nito, isang tunog ang kumalat sa hangin. Isang itim na talim ang tumagos sa kanyang puso. Inikat niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang kasama, ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa kanyang mga mata. Kahit na mabuhay ka, magiging walang kwentang basura ka, ipaghihiganti kita. Galit na sabi ng kasama niya. Pagkatapos, ipinikit ng cultivator ang kanyang mga mata at nawala sa apoy. Naglabas ng ice-cold energy ang may talim at kasabay nito, may lumabas pang isa. Ang taong iyon ay may hawak na sibat na nagpapakalat ng malamig na mga ilaw. Pareho silang mukhang agresibo. Papatayin ko siya. Sabi nung may talim. Nakapagtataka, dalawang cultivator ng Tianqi layer ang pinatay ni Lin Fang. Anong kahihiyan para sa kanila? Si Lin Fang ay nakalusot lamang sa layer ng Tianqi. Hindi ko gagawin. Sabi nung may sibat. Magsama-sama kayo, ang pakikipaglaban ng isa-isa sa bawat oras ay magiging masyadong mahaba. Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Masaya si Lin Fang, nagpadala si Shengang ng mga tao sa kanya. Ngayon ay maaari na niyang isagawa ang kanyang paglilinang. Nakakuha siya ng napakaraming kayamanan kamakailan at natutunan ang napakaraming bagong kasanayan, ang pag-aaral ng higit patungkol sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban ay napakahalaga. Kumikislap ang mga mata ng dalawa sa matatalim na ilaw. Para silang dalawang leon sa harap ng isang tupa. Sige, sabay-sabay. Sabi ni Ju Tian. Nakaramdam din siya ng hiya.
Gayunpaman, dahil sa tiwala sa sarili at pagmamataas ni Lin Feng, naging maingat siya. Kahit na ang mga cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi ay itinuturing na karaniwang mga cultivator sa Shengang, lahat sila ay pag-aari ni Shengang at hindi nila kayang mawala ang napakarami sa kanila. Sinabi sa kanila ni Zhu Tian na ayos lang kaya hindi na sila nagdalawang isip at pareho silang tumalon. Dalawa laban sa isa, isang sibat at isang talon laban kay Lin Feng. Masyadong mababa ang iyong mga antas ng layunin. Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang level 7 sword intent. Ang lupa at langit ay sumipol habang ang lahat ay tila naging mundong gawa sa mga espada. Ang antas ng paglilinang ni Lin Feng ay mas mababa kaysa sa kanyang mga kalaban ngunit ang antas ng kanyang layunin ay mas mataas. Ang kanyang nakakatakot na layunin ng espada ay naglagay ng malaking presyon sa kanyang mga kalaban. Kung maihahambing ng isa ang layunin at isang kagubatan, ang layunin ng mga kalaban ni Lin Feng ay kumakatawan sa ilang puno at ang kay Lin Feng ay isang malawak at walang hangganang gubat. Binalot ng kanyang layunin ang kanyang mga kalaban. Paano pa sila mag-aaway ng ganyan? Hinatak ng dalawang kalaban ang isang mahabang mukha. Alam ng mga nakakita kay Lin Feng sa mahiwagang mundo kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, sila ay maaaring namatay o ngayon ay nakulong sa palasyo ng emperador. Gaano kalakas si Lin Feng? Lumitaw ang kanyang dugong espada at ito ay kumikislap na may mga pulang ilaw ng dugo. Milyon-milyong espada ang lumitaw sa paligid ni Lin Feng at ang langit ay sumipol. Ang milyong mga espada ay nagkondensed at nagsanib kasama ng dugong espada. Naging mas nakakasilaw ang matangkad na kulay dugo nitong kulay. Million Sword Fusion. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang espada ay tumawid sa kalangitan. Lumitaw ang mga umuungal na dragon at itinuro sa kanyang mga kalaban. Ang mga espada ay naging dalawang sinag ng liwanag at pagkatapos ay lumitaw ang dalawang dambuhalang espada, bawat isa ay may kakayahang putulin ang vault ng langit. Mamatay. Ang dalawang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi ay hindi nagpatinag. Isang napakalaking talom ang nagpakalat ng nakakasilaw na liwanag ng talom, pagkatapos ay sa kabilang panig, mayroong isang sibat na naghihiwalay din sa kalangitan. Sa isang iglap, lumitaw ang 1,000 sibat. Boom! Ang talom at ang espada ay nagbanggaan, ang sibat at ang espada ay nagbanggaan din, at isang bagyo ang nabuo mula sa mga nakaharap na enerhiya na ito. Mag-ingat ka, galit na sigaw ng isang tao. Ngunit muli, huli na ang lahat. Natutunan ni Lin Feng ang sinaunang Xiaoyao agility technique. Ang dugong espada ay gumuhit sa kalangitan. May lumabas na dugo sa lalamunan ng Blade Cultivator at marahas na tumalsik. Kinuha ng dugong espada ni Lin Feng ang dugong iyon at hinigop ito. Hindi huminto si Lin Feng. Pagkatapos ay muli niyang ginamit ang kanyang agility technique at itinapon ang sarili sa cultivator ng sibat. Paatras na tumakbo ang kalaban sa pinakamabilis niyang bilis. Gayunpaman, lumitaw ang isang liwanag ng espada nang mawala si Lin Feng at naging isang espada. Kumalat sa hangin ang ilang tunog ng paglaslas. Natakot ang kalaban nang biglang sumulpat si Lin Feng sa likuran niya.